What's up guys? Kumusta kayo guys? Pag-uusapan natin guys yung isang comment ng isa nating viewers. Kasi ito guys ay medyo din to na issue. Yung parang importante din to, lalo na sa mga kabataan na hindi mapaghandaan yung kanilang, alam mo na, pagka tumatanda tayo. So, kailangan natin pag-usapan guys para at least yung mga kabataan mapaghandaan nila, okay? Tara! Alright guys! Welcome sa Riddles TV guys. 14 years more or less bilang security officer, security guard. So ang pag-uusapan natin guys ay yung ating pagtanda, sa ating pagtanda. Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, nakasando yung nakaharap sa inyo at medyo mahaba ang buhok. Hindi mukhang security guard, hindi mukhang officer. Baka magulat yung mga bagong dalaw at magugulat bakit nagkiklaim ako ng isang officer at isang security guard. Hindi naman mukha akong security guard at saka officer. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po tayo guys, retired na po. At ito po yung pinagmamalaki natin na maaga po tayo nakapag-retire sa ating trabaho at napunta na tayo sa self-employed. So, baka magulat kayo na mukhang hindi officer to. Ngayon guys, marami po tayong ginagawang mga video guys na regarding sa mga kaalaman regarding sa pagtatrabaho ng security guard. Dumalaw lang kayo sa channel ko guys. Ayan guys. Pumunta kayo sa playlist. Ayan, playlist. Pag nasa playlist na kayo guys, ayan, playlist, ayan. Puntahan nyo yung security guard matters. Marami tayong video dyan guys. Dalawin nyo, makakadagdag kaalaman nyo yan guys. At yan ay libre nyo makukuha. Hindi tulad sa mga seminars, enhancement, may mga bayad po yun guys. Ako ay nagbibigay ng libre. Yan ay na-acquire natin sa ating nung active pa tayo sa pag-duty, okay? So ngayon guys, pag-uusapan natin yung pagtanda natin bilang security guard. So bago ang lahat, basahin muna natin tong isang comment na to. Ayan, comment. Ayan. Basahin natin, okay? Go morning. Go morning daw. Tanong ko lang, okay? 13 years ako guard. Tapos tinanggal nila ako kasi sabi nila 62 years old na raw siya. Nano daw ako, mayroon ba daw siyang makukuha? Kuha ba ako sa agency ko? Mayroon ba daw siyang makukuha? So mahirapan akong... Okay guys, 62 years old. Hindi ko alam kung babae siya o lalaki. Kasi nakalagay parang babae yung pangalan niya. Pero anyway, babae o lalaki, okay? Una-una, saludo ako sa iyo, ma'am o sir. 62 years old, napakatyaga mo. So, kung 13 years ka nagwagwardya, ibig sabihin, kung yung 62, maminusan mo ng 13 years, 49 kang nagsimula mag-security guard. Medyo late na. Anyway, doon tayo sa pag-uusapan natin. Yung matanda na tayo sa pag-security guard. Kasi ganito yan, ma'am, sir. Ang security guard, dapat ang edad natin, retired na tayo pagdating ng 60. Retired na tayo, Kasi yun naman talaga retirable na edad. Kasi kung papayagan kayo ng agency na mag-duty pa, ay liable na po sila sa batas. Kasi nga, mayroon tayong tinatawag na age limit. Age limit yon. So, ang gagawin nila, ang tawag dyan, forced resignation. Okay, forced resignation. Bakit forced resignation? Diba? Una-una, gusto mo pa mag-duty. Hindi ko alam, na-enjoy mo yung pag-duty kasi hanggang sa pagtanda mo, nag-duty ka talaga. So, ipoforce ka nila. Ngayon, bakit resignation? Kasi ang mga agency, ma'am, sir, guys, ang agency, pag nag-resign ka, ibig sabihin, voluntary yun. Voluntary resignation yun.
voluntary yun. Kasi, resign ka na eh. So, medyo kwan sila. Medyo magaan o kaya hindi mabigat ang kanilang tinatawag na yung pananagutan sa'yo. Kung ano lang yung ibibigay. Ako, nung nag-resign ako, ang natanggap ko lang, plain na cash ban. Ano ba yung cash ban? Ano ba yung cash ban, guys? Yung hindi nakaintindi Yung nakakaintindi, di good for you. Pero yung hindi nakaintindi, yun yung kinakaltas sa sahod natin at tinatabi ng automatic na kinakaltas sa sahod natin tuwing sweldo at tinatabi yun kasi yun ang ibibigay nila pag nag-resign ka na. Parang tinatawag na separation pay mo. Pero sa totoo lang, pera lang din natin. Pinaghirapan lang din natin. Tinabi lang nila, dinidak na nila sa sahod natin para yun ang ipanglaban nila na, magbigay kami ng separation pay dyan. Pero sa totoo lang, hindi separation pay yun. Kasban natin. At hindi ko rin kabisado kung nasa batas ba yan na bibigyan tayo ng separation pay. Pero alam ko wala eh. Walang ganon na batas, lalo sa agency, wala. Maliban na kung tatanggalin ka, yung legally tinanggal ka, mayroon pa na nagutan ng agency. Pero yung nag-resign ka, walang separation na yung tinatawag na compulsory na ibigay sa'yo, wala. So ngayon, ang tanong niya, pinilit siyang tinanggal. Dapat talaga yun kasi una-una, nasa tamang edad, nasa overage ka na. 60 ka na, napakatsaga mo mag-duty. Hindi ko alam bakit tumagal ka sa ganon. Anyway, pag-usapan natin yung mamaya, pagdating sa dulo ng video. Anyway, kung ang agency mo ay malaki, maganda agency mo, possible na may ibibigay sa'yo. Kasi nga, ka na eh, retirable ka na eh. Sa agency namin guys, sa aming agency yung malaking agency na pinanggalingan ko, 10 years, meron kaming natatanggap na tinatawag na loyalty award. 20 years, 30 years, 40 years, ganon. So, tuwing December yun, nagbibigay ng award yung agency namin. May cash at lucky na loyal ka sa isang agency. So, naiplaki kami, tinatanggap. Kaso lang guys, hindi ko naranasan yan. Kasi nga, pag-uusapan natin sa dulo hindi ko naranasan yung mga loyalty na yan. Naranasan ko lang yung mga award na certificate sa mga kliyente. Binibigyan ko ng certificate na good, ganun. Basta mayroon akong certificate. Pero yung loyalty, hindi ko tinanggap yan. Ang dahilan, sa dulo natin pag-usapan. Okay? So, kung ikaw ay sasabihin mong may matanggap ka, makatanggap ka lang ng kasban, kung may kasban kayo sa agency nyo. Kung wala, depende na sa awa ng agency mo yan. Kasi kadalasan sa maliliit na agency, hindi nagbibigay yan. 13-month pay mo lang, siguro bibigyan ka lang ng konting kuwan, pero yung compulsory wala kang matanggap. Wala akong nalamang batas na, pag 60 ka na, bibigyan ka namin ng separation pay, parang walang ganun. Wala akong nakita. So, ganun talaga. Kaya nga, pag 60 mo na, automatic, magre-retire ka na at kailangan kuy daw ka sa SS mo. Pag naka-duty ka na matagal at walang hulog yung SS mo, yun lang. Kasi yun lang aasahan natin yung SS, pensyonado na tayo. Guys, ang mga security guard, malalaki ang pensyon ng mga security guard kasi kadalasan, ang hulog natin ay maximum. Mga maximum kami ang hulog namin sa agency. Kaya kadalasan ang mga security guard pag nag-retire na, malaki ang pensyon, maximum din ang pensyon sa SS. Ang problema lang kung walang hulog, hindi mo minonitor, hindi mo tiningnan. Anong gagawin ko kung walang hulog ang SS ko? Na-delay ngayon. Hassle. Na-delay yung pagpensyon mo kasi nga hindi hinulugan. So ang gagawin mo, hahabulin mo ngayon. Magrereklamo ka ngayon sa SS. Kailangan yung payslip mo nandun, na kinaltasan ka. Katunay na kinaltasan ka. Kaso lang yung ibang agency na medyo maliliit, wala silang payslip. So, kailangan malaking bagay ang payslip. Ako hindi ako nag-iipon ng payslip. Wala akong pakialam. Basta minimonitor ko lang yung SS ko pag nahulugan ba. Nahulugan naman. Hindi ako nag-monitor, hindi ako nag-iipon ng payslip eh.
Hindi kasi, sa mindset ko, dati, hindi ako magtatagal sa pagsi-security guard. Kasi nga, iba yung gusto kong tahaking landas. Kaso lang, napatagal ako sa security guard kasi nga, siya yung bread and butter ko nung panahon na dead end ang career ko. Yung nakakasubaybay sa mga video ko, alam nila na hindi talaga security guard ang pakay ko sa Maynila kung hindi pag-apply ng seaman kasi seaman ang kurso ko. So, hindi ako nag-iipon ng payslip dati. So, ngayon, tumanda ka, ang matatanggap mo, kasban, kung may konsensya yung agency mo, ay bibigyan ka ng konting pabaon. At may matatanggap ka rin sa pag-ibig pala. Sa pag-ibig, meron kang... Ako, wala na ako natanggap sa pag-ibig kasi winidraw ko na eh. Every 10 years kasi, pwede mong mag-withdraw sa pag-ibig eh. I-claim mo siya, parang maturity date niya. Kinukuha ko yan kasi nag-aral yung mga anak ko eh. Doon ako apat anak ko nag-aral eh. So, isa yun sa mga naging survival ko nung nag-aral yung mga anak ko. So, wala akong nakuha sa pag-ibig nung panahon na nag-retired ako. So, kung hindi mo naman nagalaw yung pag-ibig mo, pwede mo makuha yon at saka yung pension nga ng SS kung magre-retired ka bilang 60 years old. Okay? So, yun. Pero yung sinasabi mong makukuha sa agency, depende sa agency na yan kung anong klaseng agency meron ka. Diyan tayo magkakatalo sa agency natin pagdating ng pagtanda natin. Okay? So, saludo ako sa iyo. Umabot ka ng 62 years old na nag-duty. Siguro ikaw nakakuha, yung nag-comment nakakuha ka siguro ng kliyente na hinold ka, yung bang binigyan ka na talaga ng, pinagtsagaan ka talaga pa-dutyhin sa kumpanya nila. So, kaya hindi ka matanggal-tanggal ng agency kasi nga may kumpanya pang nagpat-duty sa'yo. Kasi ganito yung guys, pag tumatanda na tayo sa security guard, sumisikip yung mundo natin. Kasi bakit? Bawat padala natin sa kliyente, pag nagkaedad ka na, doon tayo sa edad magkakaroon ng issue. Mayroon silang age bracket sa mga kumpanya. So pag screen pa lang sa'yo, ito turn down ka na ng kumpanya, ay overage na to, pauwiin ka. So ang ginagawa ng agency namin, doon na pinapaduty sa opisina namin, bilang nagkukontrol ng mga crowd doon, mga pertingan sa opisina namin, para lang may duty yung matatanda na. Okay? So siya siguro, bakit umabot siya ng 62, may kumpanyang nagpa-duty sa kanya at siguro binitawan na rin siya ng kumpanya niyan pagdating ng 60, siguro nakaramdam na ng medyo yung hindi na nakakapag-performs ng maayos yung nag-duty. Palagay ko lang to sa iyo kung sino ka man ha. Sino yung nag-comment sa akin? Palagay ko, siguro nakaramdam na medyo nagkakaedad na nga at bumabagal ng galaw natin. Siguro, tsaka nabitawan ka na ng kumpanya. Pagdating mo sa agency nyo, ay talagang pinorse ka na mag-resign kasi nga, nasa overage na yung edad mo. Okay? So, ganito guys, ako nung nag-duty ako, nakakabanggit ko lang sa inyo na hindi ako nag-iipon ng payslip. Kasi nga, hindi ako nag-iisip na tumagal sa pag-duty. Wala sa isip kong tatagal ako sa pag-duty. Saludo ako dun sa nag-comment, umabot siya ng 62. Kasi nga, pagdating ng edad mo ng 40 pataas, sisikip na yung mundo mo. Kaya kung ikaw kabataan ngayon na security guard, bago ka tumanda, kailangan humanap ka na ng agency, alam mong doon ka na mananatili. Doon ka na tatanda. Ako kasi, nagkukuan ako eh. Kung susubaybayan nyo yung mga iba kong video, nababanggit ko, kung napapansin nyo, ang dami kong pinagdaan ng mga pwesto, bangko, mall, armor car, lote na bakante, government, basta ang dami, mga bangko, palipat-lipat. Kasi ako nung nag-duty ako, hinahanap ko opportunity na ma-regular ako. Nakahanap naman ako, na-regular ako, kaso lang, na-realize ko na medyo hindi umangat yung sweldo ko kaya hindi ako tumatagal guys sa isang pwesto na alam kong wala naman akong bukas. Naghahanap ako ng opportunity na mabago yung aking hindi magiging security guard, kaso lang inabutan na ako ng edad ko at nung nagkaedad na ako ng konti,
na-establish ko na yung sarili ko. Na-establish ko na. Kung baka, kaya ko nang hindi mag-duty. Kaya nga, nagsi-self-employed na ako ngayon eh. Kaya ko na. Kasi bakit? Nagawa kong ma-establish yung sarili ko. Ano ba yung tinatawag establish? Baka hindi nyo maintindihan. Nakakatayo ka na sa sarili mo na kahit wala kang trabaho. Kasi nga, mayroon ka ng investment, di ba? Mayroon ka ng passive income, mayroon ka ng tinatawag na stability sa sarili mo. Kung hindi nyo naintindihan yung mga words na yan, nasa financial literacy yan, guys. Okay? Wala akong balak noon na tumanda dahil alam ko na papakinabangan lang tayo ng mga agency. Kaya bago ako pakinabangan agency, pakinabangan ko rin sila. Okay? Kung kayo mga kabataan ngayon, hindi ko sinabing huwag kayong tumagal sa pag-guardia. Pero kung ako sa inyo, kailangan, anong masarap? Nangangamuhan o sarili mong diskarte? Di ba? Masarap yung sarili natin. Tulad ako ngayon, ako ang boss, ako ang manager, ako ang CEO, ako lahat. Ako ang dicer, kasi sarili ko na ng negosyo meron ako. Hindi nga lang malaki at hindi man kinayaman. Pero at least kahit paano, sarili ko na. Di ba? Sarili ko. Hindi ko pinangarap na hintayin tumanda. Pag-guardia, guys, ay agency. Agency. Survival ba? Ako tulad ako, sinusurvive ko sarili ko, naubos na yung baraha ko eh. Baraha ko, naubos na sa Maynila. Ang dami kong dalang baraha, kumbaga alas galing sa Bohol. Ang dami kong nag-exam ako ng pulis, gumraduate ako ng puro palpak lahat yun. Kaya sa gwardiya talaga ako bumagsak at nag-officer ako sa gwardiya. Okay? So, pero hindi ako nagtatagal. Alam kong mag-i-stack up lang ako. Kunwari, nag-duty ako sa ganito. Pag-aaralan ko yan, after ng 1 year, mukhang i-stack up ako rito. Kung hindi ako natatanggal, umaalis ako. Kasi gusto kong magkaroon ako ng progreso sa sarili ko. So, nakita ko nung panahon na yun na mukhang employment, wala na akong pag-asa kasi tumatanda na ako. Nag-apply ako ng pulis, naabutan ako kasi nung umupo yung presidente, hindi na 72 units ang kinukuha. 4-year course na, degree holder. Hindi ako degree holder kasi hindi ako nakasakay ng barko eh. Hindi na qualified. So, nawala na yung tinatawag na yung police pangarap ko. Pumunta ako sa bumbero, ang liit pa ng sahod ng bumbero dati. Ang liit pa. Tapos, umangat na rin sila. Naging 4 years na rin sila. So, doon nagpuntahan yung mga criminology graduate sa bumbero. So, nawala na rin yun. Dahan-dahan nga, umapply din ako ng mga government na maging opisina, bakir-bakir, tsaka yun na, may exam din, hindi rin ako pumasa sa mga exam, entrance exam ang tawag doon. So, hindi ako nangangarap na tumanda sa pagsisecurity guard. Kasi alam ko nang pupuntahan eh. Pagdating ng panahon na tumanda ka, sisikip ng mundo mo, kaya kailangan, bago ka tumanda, establish mo na sarili mo na, dito na ako tatanda sa agency na to. At wala kang, hindi tulad ng ibang kumpanya na, pag nag-retire, may natanggap na 1 milyon, 2 milyon, hindi ganon. Agency tayo eh. Ang natanggap ko lang nung nag-retire ako ay yung kasban ko. Nakatanggap ako ng kuan. Magkano ba natanggap ko? 80,000? 80,000 lang sa kasban ko. Kasama na yung sahod, 13-month pay, tapos kasban. Lahat 80,000. So yan, dinagdag ko na rin dun sa pag-negosyo ko. Pero, guys, bago ako nag-retire, siyempre alam ko na ako, established na ako. May passive na ako. May passive income na ako. Mga investment ko, nagpa-passive na siya. So, alalay na lang. Although hindi mayaman, guys, ha. Hindi mayaman. So, kung ikaw, doon sa nag-comment, 62 years old, saludo ako ang tiyaga niya. Ang hirap kaya mag-duty ng may edad ka na ng security guard, lalo kung mapunta ka sa tayuan. At I don't think so na may tatanggap sa iyo na ganung edad mo kung tayuan. Siguro mga recording ka doon. At huwag niyong pangarapin, guys, na umabot ng ganung edad, mag-guardia ka pa rin. Wala tayong, bago ka dapat tumanda,
bago ka tumanda, maaalis na tayo sa security guard. Kasi mahirap ang trabaho security guard eh. Masakit sa paa pag nakatayo. Diba? May dala kang baril. Supposed to be dapat guys, kung tumanda tayo, may sapat na tayong ipon, may sapat na tayong investment, na mabuhay. Kahit kayong dalawang mag-asawa, posibleng hindi matatanda na yung anak ng mga, yung nag-comment, 62, matatanda na anak niyan. At, mahirap lang kung ang anak nila, yung anak nyo ay tinuruan yung umasa sa inyo. Yun lang. Tumanda na yung anak mo, nag-asawa na lahat-lahat, sa iyo pa rin umasa. Kaya hanggang ngayon, nagjo-duty ka hanggang 62, hanggang 60. Ikaw pa rin nagpaparal sa mga apo mo, ikaw pa rin nagpapakain sa mga anak mo dahil umasa sa iyo. Huwag nyong gawin yun sa mga anak nyo. Bigyan nyo ng time ang sarili nyo. Kayong dalawang mag-asawa, dapat pagdating ng panahon, kunwari 50 ka na, yung mga anak mo out na sa'yo. Nag-asawa na sa'yo, may trabaho na, out na kayo. Kahit kayong dalawa na lang, kaya kahit konting kita, kayo mag-asawa, nakakakain kayo. Pero kung itutulorit mo yung ugali ng anak mo, na kahit tumanda na yan, nag-asawa na yan, at kahit tumanda na yan, binata yan, nakaasa pa rin sa'yo, eh talagang hanggang sa pagtanda mo, mag-duty ka ng security guard. Kasi kinuha mo lahat ng responsibilidad ng anak mo. Which is dapat sila na dapat ang tumulong sa atin. Kung ayaw nilang tumulong, okay lang. Basta importante, kayo mag-asawa dalawa, kaya nyo nang itayo ang sarili nyo, pagdating naman, hindi ka na nag-duty. Yung mga, hindi ko tinutulig sa yung nag-duty hanggang pagtanda, discardingan nila yon. Yung mga kasamahan ko dati, inisyo nila ako na wala na raw akong duty, kaya ako nag-resign. Samantalang yung huli kong duty guys, ay sa bangko ako. Semi-regular kami doon kasi yung kumpanya na yun, ayaw nila magpalit ng gwardya. Kung sino yung nandun yung gwardya, gusto nila hanggang sa pagtanda, doon na yung gwardya. Yun ang binato nila sa akin. Hindi nila alam na hanggang ngayon, nagjo-duty pa rin sila. Ako, wala na. Hindi na ako nagjo-duty. May sarili na akong pinagkakitaan na wala ng amo lahat-lahat. Diba, wala na. Kung gusto ko maglaro ng basketball, maglalaro ako. Kung gusto kong pumasyal, magpapasyal ako. Isirado ko lang yung aking tindahan, okay na. Alis na ako. Wala nang nagkukontrol sa akin. Di ba? Yun yung kagandahan. So, wag natin pangarapin na hanggang sa pagtanda, mag-duty tayo. Wag. Kailangan humanap tayo ng pundasyon na matibay-tibay na pagdating ng ganitong edad, may enjoy mo na yung buhay. Okay? Malibang lang ka talagang konsentidor na pagkatao mo. Kinukonsinti mo yung anak mo, kahit may anak na, yung apo mo, palagi mo sabihin, may apo ako nag-aaral, wow naman. Yung apo, ibig sabihin, may magulang yan, yung anak mo. Sila ang magpaparal, hindi ikaw. Magbibigay ka lang ng pakunti-kunti dun sa apo mo, na bilang kuan, na makilala na ikaw lolo, pero hindi sabihin na lahat ng responsibilidad, ikaw ang harap. Mag-duty ka talaga hanggang sa pagtanda mo. Di ba? Yung anak mong binata na walang trabaho, pahitiha-tihaya lang sa bahay nyo, kinonsinti mo. Ikaw, duty ka ng duty, matanda ka na. May nakita akong matatanda talagang gwardya eh. Alright guys, ako ay nagbibigay lang ako ng tinatawag na inspiration sa mga kabataan na hindi ko ini-encourage na mag-duty kayo hanggang sa pagtanda. Masakit sa balakang, sa paa, sa hita ang pagtayo. Tapos nakikita ko yung matatandang gwardya na talagang kitang-kita mo yung pagod sa sarili nila. Walang tulog, nakatayo, nakaupo na nakakatulog na, at saka delikado yung trabaho ng gwardya guys. Pag may edad na tayo, nawawala na yung reflection natin, yung alert natin nawawala. Tapos sa masamantalahan ka ng mga masamang kuan, hindi ka na makaka-response ng maayos. Kasi bakit? Matanda na nga tayo eh. May edad na eh. So,
Yun, at isa pa, pagtanda natin, pag-retire natin, wala tayong matanggap. Kaya dapat, bata ka pa lang, kailangan makapag-ipon ka na ng maayos at yung inipon mo, yun ang gagamitin mo na kikita para sa'yo. Pagdating ng panahon na tumanda ka, may kita ka, di ba? Nakabili ka ng lupa, nakabili ka ng kalabaw na dumami, kambing, manok, di ba? Dumadami. Nagtayo ka ng negosyo, lumaki yung negosyo, na pag-retire mo, kailangan ko na mag-retire kasi lumalaki na yung ginawa kong negosyo. O di hindi ka nagwardya, di ba? Habang yung mga magulang mo, binata ka pa, bili tayo kalabaw, palakihin natin, padamihin natin. O, dumami yung kalabaw, di ba? Dumami yung kambing, di ba? Pag-asawa ka na, may asawa ka na, kunwari, o di ba? Bago ka mag-asawa, may bahay ka na. Ganun yun, guys. Para maaga pa lang, makakapag-retire ka na. Hindi yung hintayin mo na mag-retire ka ng ganun, tulad ni yung nag-comment na 62 years old. Nakakapagod na yun, di ba? Pero bonus, saludo ako sa iyo, sir. Saludo ako sa iyo, ma'am, kung ganun ang kuan. Pero sorry, hindi ako pabor na hanggang sa pagtanda ay magjo-duty pa rin tayo. Okay? So, I hope na mabigyan ko ng linaw yung kaisipan ng kabataan ngayon ng security guard at maging gabay sa inyo to. Kung nalinawagan kayo, I hope na mabigyan nyo ng like. Kung napasama naman sa inyong pandinig ang aking mga sinasabi, i-dislike nyo guys ang video. Huwag kalimutang mag-comments guys na wala ako sa ayos ang mga sinasabi ko. Tatanggapin ko yan guys pag may mga sinasabi kayong kuhan para makuri ko yung sarili ko. Sa susunod na video guys, kita-kita tayo. Bye-bye!